So ito na nga po mga kababayan, panoorin po natin itong latest update mula kay Vice President Inday Sara sa kalagayan nga po ng kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon po ay illegal na nakadetine dyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands. Paspasan lang nako, ha? Update sa iyahang kaso na anay mga gi-file ang abogado. Ang abogado nag-file na og jurisdiction, no? Nagaingon ang abogado, wala may jurisdiction kay nagsugod ang inyohang investigasyon, duha ng katuig ang nila, ay sorry. Tagalog di ay. Ang kanyang ang kanyang abogado nag-file na ng petition for jurisdiction. Sinasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na noong pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Yan ang sinasabi ng abogado niya. At maraming legal experts at meron siyang kinuhang legal expert din na nagsasabi na tama nga, hindi na kayo pwedeng mag-imbestiga dahil tapos na yung 1-year period na pwede kayong mag-imbestiga after withdrawal. Ay, hindi ko alam yan, ma'am. Hindi ko pa alam kung makakauwi siya, ma'am. Hindi ko lang masagot kung kailan. Oh my God. Bring him home alive! So ito mga kababayan, magandang update ito para sa ating mga Pilipino, lalo na doon sa mga totoong sumusuporta sa mga Duterte. Dahil kahit papano po, ay meron po tayong pag-asa na baka isang araw ay makakalaya at makakauwi dito mismo sa Pilipinas ang ating pinakamamahal na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa na final ng abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! So ito ang nakakalungkot sa lahat, no? Na pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa bansa, wala ka namang ibang hinangad kundi ang magkaroon ng katahimikan, kapayapaan, at kaginhawaan ang buhay ng mga kapwa mo Pilipino. Pero pagdating sa ganitong pagkakataon, ay ito ang magiging kapalit ang hindi ka makauwi sa sarili mong bansa. Yun ang tunay na masakit na katotohanan na ibinibigay sa atin ng administrasyong Marcos na ito, no? So tuloy natin mga kababayan. Okay. Okay, sandali lang. Tatagal tayo sa sigawan ninyo, sandali lang. Ituloy ko muna aking update. So, kailangan ito ng third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron ng third country doon. Good news. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, kung ano man pong bansa yung tinutukoy dito ng ICC at ni Vice President Inday Sara Duterte, maraming salamat po na kayo po ay willing na tanggapin ang aming ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po sa kung sino man po ang bansa na tinutukoy dito. Ayan po.
kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipagnegosasyon sa isang bansa. Pero masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. So, hindi pala sa Japan. Tapos, ayun. So, yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sabi. Oo, yes sir, pero kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwedeng, basta na lang siya papasok doon sa bansa na yon. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Kung nakikita nyo, kumontra sila sa interim release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niyang kaibigan sa buong mundo. Ang laki ng network ng supporters niya. Yan ang sinasabi ng prosecutor. Kaya hindi daw pwede. Pangalawa, yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi nilang sinasabi ay kinidnap siya. Yun naman ang katotohanan. Nakita niyo yun sa opening statement ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si E.F. Totoo naman po talaga, no, na maling-mali yung ginawa nilang pamamaraan kung paano nila dalhin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ikulong dyan po sa The Hague, Netherlands, no? Alam naman po natin yon at wag na wag po nating kalimutan kung paano nila kaladkarin, kidnapin ang ating dating Pangulo. Yes, Medial Dea. Sa first hearing pa lang sinabi na namin, kidnapping ang tawag sa batas, extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor na dahil kay Inday Sara ay hindi namin papalabasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga nila yan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate sa kaso. Dahil mahirap siyang i-engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Tatlo yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niya sinasabi, gusto ko umuwi ng Davao. Gusto ko mamatay sa Pilipinas. So ibig sabihin, alam natin kung saan siya hanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta. Malabo na po talaga na makatakas pa si Pangulong Duterte sa kalagayan po niya, no? At sa kanya pong edad ay talaga naman pong matanda na po yung tao. Matanda na po yung mama, no? Hayaan naman po natin na after niya mag-serve sa bansang Pilipinas ay ma-enjoy niya naman yung buhay niya, yung natitirang buhay niya sa mundong ito. So mga kababayan, wag po tayong pumayag na hindi po siya makauwi. Yan ng Davao. Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila ay posibleng mag-threaten ng witnesses.
Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si De Lima, buhay na buhay lahat ng... Oy, ma'am! Buhaya. Buhay na buhay lahat ng buhaya. Sandali. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Dahil bukas sa Davao City ay meron kaming lechon na buhaya. Promise. Kanina lang ay tumawag ang Crocodile Park. At sinabi nila sa akin, bibigyan namin ang prayer rally ng lechon na buhaya. Which is ito nga po, ito yung kanyang naging speech no diyan sa Tokyo, Japan ay nangyari noon pong September 20. At yung sinasabi niyang prayer rally diyan po sa Davao ay nangyari po noong September 21. So nagkatotoo naman po, no, nagkaroon talaga ng lechon na buhaya. Oh, hindi lang yan. Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi niya, Inday Sara, akong bahala sa cake mo na buhaya. Gaano kahaba yung cake? 3 meters? 4 meters. Buhaya. Pagpiestahan namin ang mga buhaya. Yan naman talaga no, yung mga taga Davao ngayon kinain nila yung mga buhaya, yung lechong buhaya at yung cake na napakalaking cake no na buhaya. Ano ba 'yon, ma'am? Saan ako? Pwede siyang mag-threaten ng witnesses. At ang huli ay pwede siyang nakalimutan ko na naman. Ano yung huli? Ha? Ipatuloy ang paggawa ng krimen kuno. Kalimutan ko na naman. Ano yung huli? Ha? Ipatuloy ang paggawa ng krimen kuno. Natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga tiga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. So sabi niya, mamaya na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mo hindi ibigay ang interim release. Pero sa dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya, newspaper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niyan, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert. Ilabas natin ang expert. Interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa inaaksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges, wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Alam nyo ba, bago lang nagka-problema yung kapatid ko si Veronica. Kasi So ayan na nga mga kababayan no, at naibigay na nga po ni Vice President Inday Sara Duterte ang pinaka-latest update sa kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte, no? At ito nga po ay isang good news dahil po meron pa pong pag-asa na makalabas
si Pangulong Duterte dyan po sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands. So mga kababayan, panawagan ko lang po sa inyo, no, na patuloy po tayong manawagan na sana po ay makita natin isang araw na payagan po si Pangulong Duterte para sa kanyang interim release. At kung maaari lamang po, ay huwag na po sa ibang bansa. Dito po sa atin sa Pilipinas, dyan mismo sa Davao, dyan na po siya ikulong kung kinakailangan, no? Kahit alam naman natin lahat mga kababayan na kahit sino mga matatanda, pag nararamdaman na po nila na nalalapit na ang kanilang buhay, ay talaga pong ninanais po nila na sila po ay maibalik sa kanilang mga lupang sinilangan. Dahil dun po sila nakakahanap ng tunay na katahimikan. So sana po ay mapagbigyan ang kahilingan ni Pangulong Duterte na siya po ay dalhin sa Davao, siya po ay maikulong sa Davao, siya po ay mamamatay sa Davao, siya po ay ililibing sa Davao.